Dismayado ang ilang grupo ng mga manggagawa sa kinahinatnan ng pakikipagpulong nila kay Pangulong Aquino. Imbes kasi na umento sa sahod, dagdag benepisyo ang handog sa kanila para sa Labor Day bukas. Ayon sa Malacanang, hindi pa napapanahon ang hinihingi nilang dagdag na 85 pesos sa minimum wage. May report si Claire Delfin. Lunch break na pero dumidiskarte pa rin ang janitress na si Cherry para makalibre ng pananghalian mula rito sa karinderya. Siya ang nagdadala ng pagkain para sa mga empleyado sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Nakakatipid man, hirap pa rin si Cherry na pagkasyahin ang kanyang minimum wage gayong isa siyang single mother. Kaya sa araw ng paggawa bukas, ang wish niya, sana madagdagan pa yung sweldo ng mga nagtatrabaho. Pero bigo si Cherry sa kanyang hiling sa 8 isyong inilatag kanina ng iba't ibang labor organizations sa harap ni Pangulong Noynoy Aquino sa pulong nila sa Malacanang. Tatlong rekomendasyon lang ang inaprubahan, hindi kasama ang aumento sa sahod. Kabilang sa tatlo ang pagtutok sa extrajudicial killings, regular na dialogo at pagtigil sa sistemang end of contract o ENDO. Pabor daw ang Pangulo na isulong sa Kongreso ang Security of Tenure Bill para sa mga manggagawa na layong maiwasan ang contractualization at bigla ang pagtatanggal ng mga empleyado. We want to tweak certain portions of the measure to make it to attain the intent of the measure without unduly affecting the competitiveness then the availability of jobs. Imbes na wage hike, dagdag benepisyo raw ang regalo ng Pangulo sa mga manggagawa. Sa bisa ng Executive Order 134 at 135 para gawing patas ang employees' compensation benefits ng mga nasa pribado at pampublikong sektor. Ipinantay na sa 200 pesos ang temporary disability relief ng isang government employee na naaksidente na dati ay nasa 90 pesos lang. Tataasan na rin ng 0.6% ang contribution rate sa SSS ng mga pribadong empleyado. Ako hindi rin nasisiyahan sapagkat unang-una, yung kahilingan ng mga manggagawa hindi niya kagad na-aksyonan. Wala kaming gagawin kundi mag-file ulit ng kaso ng additional increase o minimum wage upang sa ganoon mapakinggan ng gobyerno. Kasalukuyang nasa 456 pesos ang minimum daily wage sa Metro Manila. Pero ayon sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, dahil maraming kaltas sa sweldo, nasa 307 pesos na lang daw ang take-home pay ng isang manggagawa. Kaya sigaw ng TUCP, dagdag na 85 pesos sa minimum wage. For a family of 5, kahit pa sabihin nilang may 2 minimum wage earners sa isang pamilya, kulang pa rin po. Pero giit ng palasyo, sa Hunyo pa pwedeng talakayin ang petisyon para sa aumento sa sahod dahil wala pang 1 taon matapos ipatupad ang huling wage hike noong June 2012. Iba naman ang panukala ni Senador Ralph Recto. Kung hindi raw talaga kaya ang wage increase, tanggalin na lang ang buwis sa 13th month pay at overtime pay. Sa kasalukuyan daw kasi ang 13th month pay, Christmas bonus at overtime pay na lampas 30,000 pesos ay binubuwisan. Huwag na rin daw buwisan ang mga manggagawang kumikita ng 300,000 pesos pababa kada taon. Pero ang pamahalaan, matamlay ang pagtanggap sa panukala. Huwag na natin pahirapan yung tinatawag na tax administration, yung pagkolekta ng buwis. Pero pasiguraduhin natin umabot yung benepisyo dun sa mga mas pinakanangangailangan. Kung malabo pa sa palasyo ang wage increase at tax exemption at tila nakasimangot naman ang mga kapitalista sa inaalok na non-wage benefit. May magandang balita pa kayang aabangan ang mga manggagawa sa Labor Day. Sa ngayon, apela ng palasyo, tama na raw ang negatibismo at ituon na lang daw ang pagdiriwang ito para sa sipag at tagumpay ng maraming Pilipinong nagtatrabaho ng marangal. Claire Delfin, GMA News.